Let's go. I'll be the last one left when the... Si Juanito Naganyo, taga Calibambangan, Cabanatuan City, edad 61. Sa pag-ihi, hindi siya nagiging normal, lalo na sa gabi. Nagiging 3 times, 4 times. Habang tumatagal, lalong dumadalas yung pag-ihi ko. Nagpa-check up ako sa doktor, then sabi ng doktor, you need na magpa-laboratory test ka o ultrasound. So, nagpunta ako ng Science City Diagnostic Center. Then, tinignan nila sa ultrasound and sa blood testing, nakita nila na mayroon akong enlargement of prostate. So, on that time, kasi marami akong nababalitaan na may prostate, bihira ang gumagaling. Karamihan na nakita ko, inooperahan sila, and then, namamatay rin. So, sa aking sarili, mukhang wala na yata rin pag-asa dahil ang laki ng enlargement agad. Nagpunta na ako dun sa doktor, ang sabi, simple lang yan, maraming mga lalaking may prostate, hindi nga lang sila active. Yung sa'yo, nag-active. So, binigyan nila ako ng gamot. From August 2013 hanggang March 2014, sa pag-inom ko ng gamot, hindi siya lumiit. Patuloy siyang lumalaki. Ang enlargement ng prostate ko since ng August 2013, 5.01. Pinayuhan ako ng doktor na mag-take ng medicine. Then after makapag-take ako, pinabalik niya ako ng December. And then, nakita niya, nagkaroon ng improvements. So, bumaba siya ng 4.29. And then, naging grade 2 siya agad. Kahit na naging 4.29 lang siya. Pinayo ulit sa akin ng doktor na continuous ang medicine. So, March 2014, naging 4.3 cm. Then, itinuloy ko pa rin yung paggamot dahil sabi niya, gumaganda. After 2014, hindi na ako bumalik sa kanya. Then, June 2017, bumalik ako sa doktor. Sabi ko, iba na ang pakiramdam ko, sir. Na sabi mo, umiinam yung aking pakiramdam. So, ang ginawa ng doktor para malaman natin kung bakit hindi na maganda ang pakiramdam mo, balik ka sa laboratory test, ultrasound, automatic. Nakita nila doon sa ultrasound laboratory. Grade 3 na. And then, after nun, ang sabi sa akin ng doktor, kailangan mo nang magpa-PSA. Prostate Specific Antigen, upang malaman natin kung cancerous ba yung prostate mo. So, nagpa-PSA ako noong 2017. So, sinabi ng doktor, ito, lumalabas na sa laboratory test mo, cancerous siya. Nalungkot na ako dahil masyado ng malaki pala yung prostate ko. Ang sabi ko na lang sa doktor, mayroon po ba kayong magagawa para sa akin? Either na i-laser natin yan or by operation. So, tinanong ko kung magkano ang mauubos. 60,000 or more. So, merong nagmagandang loob sa akin. Sinabi niya sa akin, punta ka ng PGH, Philippine General Hospital, Manila. October 2017 sa PGH. So, na-trace talaga nila na napakalaki talaga ng prostate ko at cancerous nga. Meron akong isang babae na katabi. Sabi niya sa akin, nakikita niya yung mga papel ko na sabi niya, sir, prostate, hindi niya masabing cancer. Sabi niya, prostate po pala kayo. Oo ka ako. Ngayon, kinuwento ko sa kanya yung mga nasabi sa akin ng doktor. Then sabi niya sa akin, sir, tiwala lang po sa Diyos yan. Trust in God, sabi niya. And then, meron po akong i-introduce sa inyo. Kaya man pong sabihin sa inyo, panty liner po, sir.
Try nyo, sir. Eh, nung panahon na yun, napakasakit na nung aking puso. Napakasakit talaga nung prostate ko. Sabi niya, sir, isuot nyo na. Baka po sakaling makatulong. Maisuot ko siya. Naramdaman ko malamig. Di, bumalik na ako sa upuan ko. Sabi ko, salamat. Ba't napakalamig? Sabi ko. Sabi niya, sir, may mga herbal ingredients. Nakauwi na ako dito sa Cabanatuan City. Tinawagan ko yung binigay niyang number sa akin. And then, hindi ko rin inaasahan na taga rito rin sa Cabanatuan. Sabi niya, sir, nasabi po sa akin ng isang member na may prostate daw kayo. So, sir, ito, sabi niya, bigyan kita ng isang pack. Naubos ko yung isang pack. Tinawagan ko siya. Sabi ko, mukhang maganda yung panty liner mo kasi naibsan yung sakit ng prostate ko. Kung minsan, hindi na napakadalas ng pag-ihi ko. Pinabalik ako ng doktor, ayun ang schedule ko sa PGH. From 6 months na ginamit ko siya araw-araw, ang result ng huling PSA ko ay naging normal. 3.88. Nasa edad kong 61 na nakapaloob ako sa bracket ng normal size ng edad ko ay 4.1. Nung makita ng doktor, hindi siya makapaniwala dahil ang bilis ng pagiging normal niya. Ang buhat noon, hindi na ako naghinto ng paggamit ng panty liner hanggang sa maging member ako ng Avail Beauty Products Philippines. Good morning po doon sa mga hindi pa nakakasubok ng Avail Beauty Products Sanitary Napkin. Napakaganda po. I-try nyo po kagandahan ng epekto sa ating sarili. Huwag po tayong mahiya, yung mga lalaking macho-macho dyan. Huwag po, hindi po makababawas sa pagkalalaki natin to. Yung magsuot po tayo ng panty liner, good po yun, napakainap. Yung mga babaeng talagang nakikita natin na gumagaling po yung iba. Isang malaking tulong lamang po sa buhay natin, hindi po tayo magsisisi sa kagandahan nito. Ito po napakamura lang. Napakaganda pa sa katawan. Try nyo po. Okay na okay.